Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome to the main event of the evening. Di ba? Well, tanghali ko kasi nire-record to, pero grabe yung yung away ni TPC at saka ni Pio Balbuena. Hindi ko maintindihan kay Pio Balbuena. Sa lahat naman ng papatulan mo, si TPC pa. Alam mo, maintindihan ko kung ako yung isa kasi syempre kami yung pagka may issue, sumasakay agad kami, 'di ba? Naiintindihan ko pero si TPC, alam mo yung siya lang yung yung mag-opinion lang tapos na, 'di ba? Pero may gusto akong point na i-highlight ni TPC dito, yung sinasabi ko sa inyo ng maraming beses na pero eto muna, okay? So, dahan-dahanin muna natin to. I-break it down muna natin. Kasi kung naging suntukan to, eto yung first jab ni TPC. Pak! Ginanon. Ginab lang Ginab lang ng ganun si Pio, pag jab, umano agad. Dumemsi roll agad. Alam ko, teka lang, dito ko papakita. Ulitin ko, okay lang ba? Kasi alam ko, yan yung, dyan kayo masaya sa mga galawan ko Ganyan. So, parang jumab lang si TPC ng ganun. Kaso dumemsi roll na agad si ganun. Ay, nako. Patawarin kayo. Okay. Tingin sa mga tambay, kung literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila. Kasi ibig sabihin, wala kang ambag sa bahay nyo, walang nakikita sa'yo na productive na bagay na ginagawa. Okay. Kung meron kang ginagawa ngayon na masasabi natin productive, diba, magbibigay ng value sa pamilya mo, magbibigay ng value sa community, obviously, hindi ka na tambay. May ginagawa ka na. Hindi ka na mapapasok sa meaning nitong word na to. Okay, so, yan kasi yung isang point ni Idol TPC dito. Sabi niya ganon, yung tambay daw, kung isa kang tambay habang buhay mo, wala kang ma-achieve. Tambay ka para kang unemployed final boss nun kapag ka ganon. Ibig sabihin, hindi ka na tambay. Kaya ka sumakses sa buhay. May ginawa ka na sa kalagayan mo para maalis ka na sa tambay na larangan. Okay? So, pero, kasi si Pio kasi, he is using a form of contrarian branding or ironic marketing yung ginagamit niya. Kunyari, merong palabas sa Netflix called Ugly Delicious. Yun yung pangalan nung hindi ko alam kung saan yun, pero it's a combination of two words na parang ironic yung meaning. Paano magiging ugly tapos delicious, hindi ba parang ironic yung meaning? Ganon din yung ginagawa ni Pio Balbuena. Okay? Yung tambay na word, nirebrand niya yon into a positive word, di ba? Kasi nga, kaso si Pio kasi, ang problema sa kanya ngayon, hindi niya ma-explain. Explain mo lang, Pio, wag ka magalit, please. Di ba? Iano natin, no? Tuloy natin. Please, Pio, please. Hindi kasi, si Pio kasi nakakausap ko naman yan. Pagka naalala nyo yung nangyari kay Kong TV nung araw, tsaka na lang natin pag-usapan yun. Pero kung naaalala nyo yun, parang it feels like a Kong TV moment noon. Kung naalala nyo lang, tuloy natin tong si TPC. Hindi ako naloloko ni Pio pagdating sa rebranding niya ng salitang tambay. Isipin mo, yung mismong fans ni Pio, yung mismong fans nitong tambay cup na to, ginagamit yung salitang tambay, yung literal na meaning nitong word na to bilang insulto. Sinusubukan nilang saktan yung mga tao na walang alam at palamunin sa bahay dahil ito daw yung mga literal na tambay. Sila yun. Kaso nga lang talaga, hindi tumatagos yung word na, yung ironic branding ni Pio sa mga tao. Yes, na pag-uusapan, may engagement yung tambay. Kaso nga lang talaga, sabi nga naman, totoo naman talaga yon. Any form of publicity is always good or bad, is still publicity. May nakakakuha siya ng engagement, pero to what extent? Ang nangyayari kasi, in my opinion, parang hindi nakakabuti sa brand niya. Ngayon, pinatulan niya si TPC sa lahat naman talaga. Andito naman ako. Andito yung, nandun yung isa, di ba? Pwede kami. Sasagot ako pa. Actually, nakakausap ko si Pio. Pag nakakausap ko siya noon, lagi kong dinidiscuss yung copyright. And in fairness naman kay TPC, sinabi niya na kung may pananagutan, sinabi to ni TPC dito, panoorin nyo na lang. Sinabi niya rito na kung may pananagutan si Pio Balbuena, doon sa mga
kinopyahan niya or doon sa mga katulad niya. Sa atin kasi, we can criticize. Hanggang doon na lang tayo. Kaso nga lang, kunyari, na sumobra yung kritisismo mo, meron kang sinabi na magnanakaw si Pio kahit hindi naman talaga. Kasi hindi naman napatunayan, ay pwede kanyang ihabla dahil doon. Ganun talaga. We have to be more careful. We can criticize, ay kaparehas naman nito eh. Nitong itsura nito. Yun hanggang doon na lang tayo. And yung ginagawa ni TPC din, na hindi siya agree doon sa tambay, it's very public. It's open for discussion. 'Di ba? So tuloy natin banda rito sa dulo kasi eto na yung parang kung kumbaga jumab lang, kaso napa-straight. Alam mo yung gumanon? Ginanon. Kagabi tawa ako ng tawa eh. Tutulog na sana ako eh. Nakita ko nag-aawit na. Basa muna akong comments. O tuloy. Pero ang thoughts ko naman kay Pio, no, bilang isang businessman, well, ang business ng taong naging mayaman galing sa pagiging tambay. Yun na nga rin yung weirdo doon para sa akin, pre. Na yung mga dating tambay na naging mayaman, hindi naman sila yumaman dahil sa pagiging tambay nila, no? Yumaman sila dahil nag-decide sila na hindi na ako magiging tambay ngayon, may gagawin na ako sa buhay ko. Si TPC kasi isa siya sa mga taong isa sa mga taong nasa nandun siya doon sa word na hindi niya binibili yung ironic branding. Meron kasi yan. Alam niyo sa social media magaling mag-rebrand ang mga tao, di ba? Lalong-lalo na yung mga malalaking influencer. It's so easy for them to rebrand. Pero pag tinignan mo yung totoong meaning nung ginagawa nila, parang ang ironic nga. Mas sobrang sipag ni Pio di ba? May tambay cup, tambay lights, tambay shoes, tambay may movie, di ba? So hindi siya, for all intent and purposes, hindi siya unemployed final boss. Pio ay isang masipag na tao, hindi siya tambay. Yung mga resellers niya, hindi rin tambay. Kasi kada video ni Pio, kada promote, may magda-drop ng bebenta, di ba? So I'm just saying sa inyo na alam niyo yung totoong lazy brand, yung kunyari yung mga luxury na talaga, kasi they don't need to do any form of promotion, they just have to exist and people buy them. They, for all intent and purposes, yung unironically they are lazy or tambay in that context. Kunyari yung Louis Vuitton, di ba, mahal yon. And alam natin na hindi siya hindi lang siya na hindi nila kailangan mag-promote kagaya ng ginagawa ni Pio, 'di ba? Yung CEO ng Louis Vuitton doesn't really need to do work. All they need to do is, may bago kaming labas, and then people will gravitate towards it. Ganun lang kasimple. Or even Nike, 'di ba? May labas na bagong Kobe or may labas na bagong Jordan, may labas na bagong LeBron. They really don't need to hype it up. Yung market mismo ang mag-hype doon. So, si TPC being aware of all of this, probably, inisip niya na, hindi ko binibili yan, Brad. Tuloy natin. Para sa akin lang, no, itong brand na to, nakakatawa. So, hindi siya para sa akin. Yun yung thoughts ko sa Tambay Cup. Pero, ang thoughts ko naman kay Pio, no, bilang isang businessman. Ito na yung job tapos ginanon pa. Jajabin lang, ginanon pa. Well, ang businessman naman, no, ang isang taong gumagawa ng produkto, malaya naman talaga siya magdikta kung ano yung value ng produkto niya, no. Nasa galing na lang niya mag-marketing kung paano niya kuumbinsihin yung mga tao na yan, magaling si Pio doon, in fairness sa kanya. Kung doon papunta yung argumento ni TPC, I think he is really good at hyping up his stuff. And sa lahat ng pinatulan niya, no, yung yung napakabait, yung di nagmumura. Yung hindi pumapalakpak. Yung nagko-komento lang talaga. Palagay ko, si Pio knows this Sa tingin ko, hindi ito yung Kong TV scenario Tingin ko talaga calculated to ni Pio Siguro maglalabas ng version. Makipag-collab kay TPC, no? Si TPC, makipag-collab ka na rin naman para matapos na tong kaguluhan na to. Pero, syempre, ako, papart-part ko to. Gagatasan ko to, syempre. Ako pa. Yes, totoong ito nga yung value ng mga cups na to. Pwede nyo sabihin na hindi siya magaling na businessman, magaling lang siya manloko, pero wala may manipis na linya lang naman talaga minsan, no? Ang isang magaling na businessman sa isang magaling manggoyo na tao.
Nung araw, ilalagyan ko lang ng konting historical context yan. Nung araw, merong tinatawag na snake oil salesman. This snake oil salesman, nagbebenta sila ng literal na oil na they rebrand is a snake. Tapos, usually, itong mga snake oil salesman na to, marami silang promises. Pinapa-hype lang nila yung product nila para mabenta sa market. Diba? Ganun sila eh. And to some extent, good businessmen are like that, 'di ba? If you look at, to some extent, hindi ko sinasabing lahat ng kunyari, yung iPhone, 'di ba? Pag naglabas sila ng iPhone, is parang sobrang hype. Pero totoo lang, konti-konti lang naman yung nagiging advancement nito per generation, 'di ba? Pero for all intent and purposes, yung functionality nitong iPhone na to is really good, 'di ba? Napakaganda ng iPhone. Especially pero yung iPhone 13, 14, 15, 16, konti-konti lang yung pinagkaibahan nila kung titignan mo in a broader perspective. In a way, ganun yung sinasabi dito ni TPC. Ang problema lang kasi sa iPhone at saka sa Tambay Cup, yung iPhone kasi may silbi. Kailangan natin ng cellphone sa modernong panahon. Yung Tambay Cup kasi, may silbi naman pag mainit, di ba? Pero, yung collector value kasi mahirap talagang ilaban yun kung hindi siya appreciated ng wider market. Like for example, yung Nike shoes na binigay sa akin ni Big Boy Cheng, di ba? This is appreciated by a much wider audience. So, justified kung mataas yung presyo niya. Dito kasi, parang putang inapiyo. Ano ba naman yun? At tuloy na natin. Kasi it's all about convincing people na meron talagang value yung produkto mo. Na merong halaga to para sa'yo pag binili mo. Regardless kung gaano siya kamukhang tanga. At feeling ko gets na ni Pio yung ginagawa niya. Alam niya talaga. Oo, hanggang dito sa engagement farming na to. Ang galing tumarget eh. Yung pang nananahimik eh. Umisa lang eh. Rumatsyada na agad eh. Galing mo, Pio. Alam niya sa sarili niyang hindi niya magoyo ang lahat. Hindi niya kayang kumbinse ng milyong-milyong tao para maniwala sa produkto niya. Kailangan niya lang makakumbinse sa 1 milyon na tao, 2,000 lang dyan makumbinse niya na totoong may value itong cup niya. Malaki na yun eh. Relatively speaking, 2,000, tingnan natin na. Compute natin sa 2,000 people na which is ilang percent ba ng 1 million ng 2,000, di ba? Divided by 1 million. Times 100, di ba? So that's 0.2% lang, wala pang 2%. Imagine kung may 2,000 na bumili sa kanya. Tapos naglabas siya ng 1,000 worth ganyan. Yung ganyan yung presyo ng normal, yung SRP nila, di ba? So may 2.2 million na agad siya. 'Di ba? Tubong lugaw, palakpakan. Syempre. Teka, nawala yung ko. Yan. Yan. So it's smart marketing lalong-lalo na ngayon na nakikipagdrama siya kay TPC, di ba? Yan, gaya ng kung paano niya minamarket na pag ni-resell mo to, umaabot pa ng 20,000 mahigit dahil sila din yung bibili, di ba? Pero there are collectors. Pero pagka nakita ko na si Big Boy Cheng at saka yung mga malalaking collectors, binibili na yung Tambay Cup. Doon pala ako maniniwala. But, for all intent and purposes, I kind of agree with TPC dito. It's the hype that is bringing it up, not actually the value of what the market perceives is as valuable, di ba? Anyway, let's finish off si TPC tas kay Pio naman tayo. Rare na rare itong item na to. Yun lang yung makumbinsi niya, preno. Yung 2,000 naniniwala na yun, sure profit naman na si Pio. Ilan ang followers ni Pio across the board, di ba? And na-feature pa siya sa mga mainstream media, di ba? So, it's more than 1 million out of 2,000 yung mako-convince. Magaling na pangloloko ba yun sa tao o magaling siyang businessman? Kayo na bahala mag-decide. Ang akin lang. Ako, for me, hindi ko na itutuloy yung kay TPC, panoorin nyo na lang. For me, mag-ingat dyan sa copyright. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.